Ang pagpapatuloy ng ating kwento Kabanata 41 hanggang 45. Buong lakas na inipon ni Iyon ang kanyang enerhiya upang sipsipin ang kapangyarihan mula sa Desolate Bone. Ngunit hindi niya inasahan na ganoon ito kabangis at kalupit. Sa kanyang pagkalkula, abutin pa siya ng 5 o 6 na araw bago niya tuluyang maubos ang enerhiya ng Desolate Bone. Subalit sa ilang segundong lumipas ngayon, mas marami na siyang nasipsip na lakas kaysa sa lahat ng nakalipas na araw. Pwede bang ito ay dahil sa pagbukas ng aking mga meridian, bulong niya sa sarili. Naramdaman ni Iyon ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat at bigla siyang naliwanagan. Ito ang unang pagkakataon na sumubok siyang sumipsip ng lakas mula sa Desolate Bone matapos niyang makapasok sa ika-4 na antas ng Mortal Blood, ang Meridian's Realm. Dati, nakabara ang kanyang mga meridian, kaya't ang tanging paraan niya ay gamitin ang laman at buto ng katawan. Ngunit may hangganan ang kakayahan ng laman. Sandali pa lang, busog na siya at hindi na makakaya ang sobra. Ngayon, ibang-iba na. Ang mga meridian ay daanan ng Yuan Qi, mas maluwag at mas malakas kaysa sa laman. Para itong malalawak na kalsada ng enerhiya. At nang buksan ni Iyon ang mga ito, para bang binuksan niya ang mismong highway ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Kung dati unti-unti lamang sumisiksik ang lakas ng Desolate Bone sa kanyang katawan, ngayon ay diretsong dumadaloy ito sa mga bukas na daanan. Hindi maihahambing ang dating kalagayan sa ngayon. Ngunit wala siyang formal na kaalaman sa martial arts. Kaya't hindi niya agad naunawaan ang kaibahan, at dahil dito, muntik na niyang wasakin ang sariling katawan. Bagong-bago pa lamang ang pagbukas ng kanyang mga meridian, kaya't hindi nito kinaya ang biglaang pagbuhos ng napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, halos nasipsip na niya ang lahat ng esensya ng Frost Python. Ganito pala sobra-sobrang enerhiya ay nakamamatay rin. Napakamalas naman. Ramdam ni Iyon ang panganib. Ang mga meridian niya ay halos mabali, parang isang taong sumobra sa pagkain sa all-you-can-eat buffet at kailangan ng isugod sa pagamutan. At kung lumabis pa, tiyak na puputok at dudurog ang kanyang mga meridian. Hindi na bago ito sa daigdig ng martial arts, maraming karaniwang tao ang namamatay sa hindi natutunaw na halamang gamot, at may mga mandirigma namang pumuputok ang katawan dahil sa hindi nila matunaw ang relic ng Desolate Bone. Nakakahiya at nakakaawa ang ganitong kamatayan. Para lang mamatay sa sobrang kain. Ramdam ni Iyon ang pag-apoy ng kanyang katawan. May bumabara sa kanyang lalamunan at sumirit palabas ang isang bungkos ng dugo. Hoy, Anggoy! Bakit nakahiga ka diyan? Nagpapanggap ka bang patay para hindi na magtrabaho? Sigaw ng isang lalaking maitim ang mukha. Siya ang ama ni Dataw, na ilang araw pa lang ang nakalipas ay ikinumpara kay Iyon. Nakikinig ka ba? Galit na galit si Dataw's father at ibinagsak ang kanyang palakol, handang sipain si Iyon. Ngunit nang mapansin niyang maputla ang mukha ng binatilyo at nanginginig ang katawan, natigilan siya. Dumudugo rin ang ilong at tainga ni Iyon ng sariwang dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naku! May nangyayari dito. Hindi man siya kilala bilang mabuting tao, madaldal, sakim, at mahilig magnakaw ng gamit, nang makaharap niya ang isang taong halos mamamatay na, bigla siyang nataranta. Bilisan inyo! Ipaalam sa mga nakakataas. May namamatay dito, sigaw niya sa mga kasama. Hindi iyon sumpa. Sa nakikita niyang pag-agos ng dugo sa 7 butas ng mukha ni Iyon, paano nga ba ito mabubuhay? Sa Lion Tribal Clan, halos walang lunas at medisina. Dahil sa kahirapan, madali silang tinatablan ng sakit, kahit simpleng lagnat ay maaaring ikamatay. Lalo na ang duguin ang 7 butas ng mukha, siguradong kamatayan yon. Unggoy, huwag ka sanang dito mamatay. Kung gusto mong mamatay, doon ka na lang sa iba, usal ng ama ni Dato habang sinusubukang hilahin si Iyon. Ngunit nang mahawakan niya ang kamay ng binatilyo, biglang dumampi sa kanya ang nagbabagang init. Aray! Mabilis niyang binawi ang kamay, napaatras at bumagsak sa bunton ng panggatong, halos tumama pa sa kumukulong kaldero. Kahit nakaligtas, nasunog pa rin ang ilang hibla ng kanyang buhok. Para bang may pumasok na kakaibang bagay sa kanyang katawan sa mismong sandaling iyon. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay na nakadikit kay Iyon. Ano ito? Halos pasigaw niyang tanong. Lumapit ang mga tao, nagtataka sa kabuluhan. Hindi ko alam kung sinasaniban itong bata. Dali! Ipaalam kay Young Master Lion, utos niya. Agad namang tumakbo ang isa upang magsumbong.
Nabigla ang ama ni Dato at bigla niyang tinawag si Iyon ng may paggalang, kapatid kapit ka lang. May paparating ng doktor ng tribo. Pero sa isip niya walang pag-asa yon. Ang doktor ng tribo ay para lamang sa nakatataas. Paano pa siya maglalaan ng gamot para sa isang hamak? Pasensya na, kapatid, dati kinuha ko ang lugaw mo. Huwag mo na akong sumpain, bulong niya, halos nagmamakaawa. Hindi niya alam na paborito si Iyon ni Zhang Yuxian. Akala niya mamamatay na ang bata at baka maging multo at balikan siya. Sa gitna ng hirap, napatawat na paiyak si Iyon. Hindi pa nga ako patay, inaabangan na nila ang kaluluwa ko. Ngunit isa itong masakit na aral. Ang sobra-sobrang pagsipsip ng Desolate Bone Essence ay maaaring magdala ng tiyak na kamatayan. Napakamalas ng pagkakataon. Totoo nga ang kasabihang ang sobrang ligaya ay nauwi sa dalamhati. Habang si Iyon ay duguan at naghihirap, si Lian Chenyu na may nakatanggap ng balita mula kay Zhao Tiezu. Young Master Lian, hehe, hindi natatagal si Iyon. Narinig ko pang sinasaniban daw siya. Dumudugo ang ilong at bibig. Tuwang-tuwa si Zhao Tiezu. Ang batang pinupuri ni Lord Lian ay wakas na ang hantungan. Oh! Napatigil sa pagsasanay si Lian Chenyu. Bagaman bumagal ang kanyang kilos, hindi maitago ang kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Sinasaniban. Umiling siya. Sa kanyang palagay, iyon ay katang-isip lamang ng mga mangmang na karaniwang tao. Tiyak niyang sanhi iyon ng malamig na enerhiya ng Desolate Bone at ng blood-thinning pill. Panahon na para mamatay ang batang iyon. Ang mga sintomas ng pagiging tinamaan ng Frost Python's Frost Energy at ng pagkaubos ng life force dahil sa blood-thinning pill ay eksaktong tulad ng nararanasan ni Iyon. Kadalasan, ang mga biktima ay sumusuka ng maitim na dugo at nagmumukhang bangkay sa kaputlaan. Hindi man kasing dramatiko ng pagdurugo sa 7 butas ng mukha, normal lang ang kaunting pagkakaiba dahil iba-iba rin ang pisikal na kondisyon ng bawat isa. Sa mata ni Lian Chenyu, masyadong mahina ang katawan ni Iyon kahit pa may talento ito sa martial arts. Hindi sapat ang kanyang life force upang tiisin ang pagkaubos na dulot ng blood-thinning pill. Kaya't sa lahat ng lalaking nagre-refine ng Desolate Bones, siya ang unang babagsak. Napakabilis naman ng pagbagsak ng batang alipin. Plano ko pa sanang maglaro sa kanya ng 2 pang araw. Sayang, hindi man lang siya nakapagsilbi ng matagal. Napangisi si Lian Chenyu, tiyak na wala ng pag-asa si Iyon. Ang Frost Python's Frost Toxin ay walang lunas. Para sa karaniwang tao, tiyak na kamatayan. Kahit siya mismo, hindi kakayanin ang laso ng yelong iyon, kaya nga't napilitan siyang gumamit ng napakaraming tribo bilang sakripisyo para lamang masipsip ang enerhiya. Tanging isang Desolate Heaven Master lamang ang may kakayahang alisin ang ganoong lason. Kahit isang Purple Blood Warrior ay hindi mangangahas na tanggapin ang esensya ng Frost Python. Bahagyang nag-alala si Lian Chenyu. Kung mamamatay si Iyon kaagad matapos umalis ni Zhang Yuxian, hindi kaya maghinala ang nakatataas. Ngunit ang pag-aalala ay saglit lamang. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagsasanay. Bawat galaw niya ay maingat, perpekto, at walang bahid ng kapintasan. Pagkatapos ng isang buong set, nagpakalma siya, at isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Umiti siya ng malamig. Hindi malaking bagay kung mamatay siya. Huwag lang masira ang refinement ng Desolate Bone. Siyempre, Young Master Lian. Tiniyak ko na ipinagpapatuloy pa rin ang trabaho. Pero ano ang gagawin natin sa bangkay ng batang iyon? Gusto mo bang isabit namin siya, kalmutin, at ipakain sa mga aso? Ngumisi si Zhao Tiezu. Sa kanyang isipan, ang kamatayan ni Iyon ay hustisya para sa kanya. Nanatiling masakit ang kanyang puwitan at irasyonal niyang ibinintang ang lahat ng iyon kay Iyon. Gusto mo bang makita ng buong nayon na isinabit natin ang bangkay ng batang iyon? Kapag nagtanong si Lord Zhang, sino ang sasalo ng sisi, malamig na sagot ni Lian Chenyu. Napayuko agad si Zhao Tiezu. Tama ka, Young Master Lian. Masyado akong padalos-dalos. Tunay ngang marunong ka. Hilain na lang ang kanyang bangkay papunta sa bahay ni Jiang Xiaoro. Hindi dapat mamatay ang batang iyon sa tabi ng refinement cauldron. At siguraduhin niyong patay na talaga siya. Hindi ako na mismo ang titingin. Nakakabahala kay Lian Chenyu ang katotohanang ilang ulit nang nakaligtas si Iyon. Alam niyang tiyak na mamamatay ito sa Frost Toxin pero gusto pa rin niyang masiguro. Jiang Xiaoro ha.
Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nakita ang kapatid? Nanlaki ang mata ni Zhao Tiezhu, halatang nasasabi. Alam ni Lian Chenyu na babagsak si Jiang Xiaoro sa pagkahimatay kapag nakita ang kapatid niyang duguan. Ngunit wala siyang malasakit. Ito ang disyertong mundo, puno ng pagpatay at kalupitan. Gusto niyang iparamdam kay Xiaoro kung gaano kalupit ang buhay sa labas. Para sa kanya, ang mga babae ay dapat matutong magpasalamat. Siya ang tagapagligtas, ang nagbibigay ng pagkain at tirahan. Ang lahat ng kabutihang ipinapakita niya ay isang biyaya, at kung masama man ang trato niya, iyon ay kapalaran lang nila. Sa katunayan, kung wala siya, matagal nang patay ang mga iyon sa disyerto. Sa ilalim ng gayong kaisipan, unti-unti siyang nahubog bilang isang diktador, isang nilalang na nais kontrolin ang kapalaran ng lahat. Samantala, sa lugar ng refinement, walang naglakas loob na lumapit kay iyon. Naniniwala ang lahat na sinasaniban siya. At kung mamatay ito, baka lumipat ang espiritu sa isa sa kanila. Kung hindi lang sa tungkulin nilang bantayan ang cauldron, matagal na silang nagsitakas. Nakahandusay si iyon, maputla at dumudugo ang ilong. Ang lakas na nasipsip niya mula sa desolate bond sa isang iglap ay higit pa sa kayang pasanin ng kanyang murang katawan. Swerte na lamang na hindi tuluyang napunit ang kanyang mga meridyan. Nang makita niyang bumalik na ang taong nag-ulat kay Lian Chenyu, alam ni iyon na wala na siyang oras. Hindi siya pwedeng manatili roon. Sa kalagayan niya, hindi siya makakaasa sa iba, at lalong hindi niya kayang harapin si Lian Chenyu. Kailangan kong makahanap ng tahimik na lugar at tunawin ang enerhiyang ito. Dahan-dahan siyang bumangon at tinungo ang bangin na malapit. Sa ilalim nito ay ang East River ng Lian Tribal Clan, isang ilog na umaagos ng ubod ng tindi. Doon rin bumabagsak ang talon kung saan dati siya nagsanay. Bibata, anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses ng isa nang makita nilang lumalapit siya sa gilid ng bangin. Sinasaniban siya. Tignan niyo ang mga mata niya, parang wala sa sarili. Kung tumalon siya, tiyak ang kamatayan, halos pasigaw si Dato's father. Ang ilog ay humahantong sa talon, at kung doon siya mahulog, wala na siyang pag-asa. Dapat ba natin siyang pigilan, alanganing tanong ng isa. Ngunit walang kumibo. Natatakot silang mahawa ng espiritu. Mas mabuti na ring matapos agad ang paghihirap niya, bulong ni Dato's father, halos para kumbinsihin ang sarili. Kapatid Gi, huwag mo kaming sisisihin. Magandang paglalakbay sa kabilang buhay. Sa puntong iyon, narating na ni iyon ang gilid ng bangin. Bagamat kaunti pa lamang ang naibalik niyang Yuan Qi, mainit at marahas pa rin ang enerhiya sa loob ng katawan niya. Hindi siya mahina ngayon, sa katunayan, puno siya ng walang katapusang lakas. At sa pagtalon sa bangin, matutulungan siyang mailabas ang enerhiya. Ito na rin ang kanyang tanging daan ng pagtakas. At walang pag-aatubili, tumalon siya. Hyuha! Napatigil ang mga tao, halos mabaliw sa takot. Kahit may siyam na buhay, tiyak na hindi siya makakaligtas. Splash! Bumagsak si iyon sa ilog mula sa taas na 50 metro. Kahit nasa mortal blood level 4, halos mabali ang kanyang katawan sa tindi ng bagsak. At taglamig na noon, ang tubig ay yelo sa lamig. Kung hindi lang mabilis ang agos, matagal na sana itong nagyelo. Nadala siya ng agos, at sa bawat ikot ng tubig, sumisiklab ang apoy ng enerhiya sa kanyang mga meridyan. Pinigil ni iyon ang hininga at nagsimulang lumangoy laban sa malakas na agos. Alam niya, hindi siya mawawala sa bingit ng kamatayan hanggat hindi niya nauubos ang labis na enerhiya. At ang paglangoy, ang pakikibaka sa tubig, ay pinakamainam na paraan. Masakit, nakakapasong hirap, pero kailangan niyang tiisin. Kung mailalagay niya sa hangganan ang enerhiya, saka pa lamang siya makakabangon. At sa kanyang tantya, sa loob ng 1 oras ay dadalhin siya ng agos patungo sa talon kung saan siya minsang nagsanay. Dahan-dahang naging marahas ang agos ng tubig, hanggang sa tuluyan itong lumakas na wari bagyong rumaragasa. Alam ni iyon na malapit na siya sa talon. Maingat niyang inaangkop ang kanyang paghinga upang mapanatili ang katawan sa pinakamainam na kalagayan. Sa Earth, may mga taong tumalon mula sa 60 metro ang taas ng hindi namamatay, ngunit ang talon ng East River ay may taas na 100 metro. Bagaman mas mataas ang antas ng pisikal na kakayahan ni iyon kaysa karaniwang tao, wala pa siyang karanasan sa profesional na diving. At higit sa lahat, hindi rin siya nasa pinakamabuting kondisyon. Kaya naman, napakalaki ng hamon na kanyang hinaharap. Boom! Narinig ni iyon ang napakalakas na dagundong ng tubig na bumabagsak sa plunge basin.
Hila-hila na siya nang rumaragas ang agos. Matapos siyang paulit-ulit na paikutin sa tubig, bigla niyang naramdaman ang kawalan ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang biglaang pakiramdam ng pagbagsak ay sumakmal sa kanya. Ang tanging nakita niya mula sa itaas ay ang kapusyan ng walang humpay na agos ng tubig. At doon na siya nahulog 100 metrong bagsak mula sa talon. Mula sa malayo, ang matatayog na bangin ay waribang isang dambuhalang nakatayo ng tuwid. Ang agos ng talon mula sa tuktok ay parang espada ng higante. At habang nakasandal ang dambuhala sa espadang iyon, ang tanawin ay tunay na nakabibighani. Samantala, si Ion ay isa lamang munting itim na tuldok na gumugulong pababa sa dambuhalang espada sa nakamamanghang bilis. Splash! Sumambulat ang napakalaking bugso ng tubig na wari isang lotus na ganap na namulaklak. Pag-ahon niya, sinalubong siya ng mabagsik na hampas ng tubig. Ang matinding puwersa ay tila umuukit sa kanyang mga laman loob at buong katawan. Para siyang bakal na pinupukpok ng panday habang nakalatag sa ibabaw ng isang anvil. Sa tindi ng dagok, lumuwag ang kanyang mga kalamnan. At bagaman napakasakit ng kanyang dinanas, nakaramdam pa rin siya ng kakaibang ginhawa. Muling pinigil ni Ion ang hininga at sumisid ng tuwid sa kailaliman. Nag-aalab ang kanyang katawan, ngunit habang mas lumalalim siya sa yelong lamig ng tubig, lalo siyang nakadarama ng kaaliwan. Sa ganoong paraan, unti-unti niyang naabot ang lalim na hindi pa niya kailanman narating. Hanggang sa marating niya ang pinakailalim. Ito ang unang pagkakataong naabot ni Ion ang pinakapusod ng plunge basin. Sa ilalim, makikita ang malinis at busilak na buhangin na wari pinakinis na jade. Yumuko si Ion at ipinosisyon ang sarili na tila isang sanggol sa sinapupunan. Doon, sa pinakailalim, para siyang dinalaw ng mahimbing na pagkakahimlay. Nawala ang konsepto ng oras sa kanya. Hindi niya alam kung gaano nakatagal, ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na sigla na dumaloy sa kanyang puso. Ang lamig na iyon ang pumigil sa kanya na mabulunan sa kawalan ng hangin. Unti-unting humupa ang init sa kanyang mga meridian, habang ang presyon ng tubig ay patuloy na dumidiin sa kanyang mga laman loob. Para bang muling bumalik si Ion sa sinapupunan ng kanyang ina, isang sanggol na hiwalay sa buong mundo. Ngunit sa loob niya ay nag-aalab pa rin ang apoy. Tanging isang bagay lang ang nasa isip niya, tunawin ang enerhiya agad-agad. Sapagkat kung hindi, pasasabugin nito ang kanyang mga ugat at magbubunga ng trahedya. Sa tubig na halos nag-ielo, mabilis na bumaba ang temperatura ng kanyang katawan. Kung sa hangin na 0 degrees, maaari pang mabuhay ang tao basta gising. Ngunit sa tubig na kasing lamig nito, wala pang 10 minuto ay tuluyan ng mamamatay sa lamig. Subalit ang kakaibang kondisyon ng malamig na tubig, matinding presyon, at kawalan ng hangin ay nagsilbing paborable para sa kanya, pinadali nitong masunog ang enerhiya ng desolate bond sa loob ng kanyang katawan. Habang tinatanggap niya ito, muling sumailalim ang kanyang katawan sa panibagong paglilinis ng mga buto at utak ng laman. Lumipas ang oras sa ilalim ng tubig sa katahimikan. Wala ni kaunting galaw sa plunge basin. Para bang napasok si Ion sa ibang dimensyon ng espasyo at oras. Sa dimensyong iyon, tanging tibok ng kanyang puso ang maririnig. Dum. Dum. Dum ni. Paulit-ulit, parang pendulum na walang kapaguran. Maya-maya, waribang iniwan ng kanyang kaluluwa ang katawan. Pati huling guni-guni niya ay naglaho na rin. Para siyang nagyelo. Karaniwan, ang pagkawala ng malay sa ilalim ng tubig ay katumbas ng kamatayan. Ngunit sa dibdib ni Ion, marahang kumikislap ang purple crystal, dahan-dahang tumitibok, nagpapadaloy ng enerhiya sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Pumasok si Ion sa mala-ethereal na kalagayan. Bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisipsip ng enerhiya ng desolate bond, lumalaban sa lamig at nakikipagtunggali sa nakabibinging presyon. Ang mga teknik gaya ng Dragon Rib Tiger Bond Fist ay hindi kayang tumibay ng bawat himaymay ng laman. Kahit ang mga galaw na Fierce Tiger Descends the Mountain o Dragon Rising to Nine Skies, may mga bahagi pa rin ng katawan na hindi nasasaklaw at iyon ang nagiging kahinaan ng isang mandirigma. Ngunit ang pamamaraang Dragon Dancing in Vast Water ay nagagamit ang matinding presyon ng tubig upang sanayin ng pantay ang bawat bahagi ng katawan. Gayunman, may hangganan din ang kaya ng laman. Ilan lamang ang nakakaabot sa sukdulang antas ng Dragon Dancing in Vast Water. Para matibay ang bawat himaymay, kailangang mawala ang kamalayan. Kapag walang iniisip, bawat selula ng katawan ay kusang lalaban. Doon lamang ganap na mapapanday ang katawan.
Ito ang tinutukoy na walang batas, walang anyo, walang laman, walang ako. Napakahirap pumasok sa estadong ito. At higit na mapanganib kung sa ilalim ng tubig, sapagkat ang pagkawala ng ulirat ay siguradong kamatayan. Ngunit bagaman nawalan ng malay si Iyon, patuloy na naglalabas ng enerhiya ang Purple Crystal Origins, dumadaloy sa kanyang dugo, at nagbibigay buhay sa kanyang utak, meridian, at mga laman loob. Hindi na niya kailangang huminga, hindi na kailangan ng oxygen, sapagkat ang enerhiya ng Purple Crystal ang pumapalit dito. At sa ganitong kalagayan, hindi na mamalayan ni Iyon na nakalubog na siya sa tubig ng isang araw at isang gabi. Lahat ng kanyang buto, laman loob, at selula ay nagising, parang nagkaroon ng sariling kamalayan. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, dahan-dahang lumutang si Iyon mula sa kailaliman. Para siyang bangkay na iniangat ng tubig. Sa kabilang banda, ang Cloud Wilderness ay isa sa 24 na ligaw na lupain ng Tai a Divine Kingdom. Maliban sa mga tinaguriang Wonderlands na binabantayan ng malalaking tribo, bihira ang naglalakbay doon. Ngunit bukod sa mga Wonderlands, may isa pang kilalang lugar sa Cloud Wilderness, ang Desolate Lands. Dito nag-umapaw ang Power of Desolates. At sa pinakaloob na bahagi ng Desolate Lands naninirahan ang pinakamapanganib na Desolate Beasts. Isang mandirigmang kulang sa kakayahan ang tiyak na mamamatay kapag pumasok doon. Subalit sa mga oras na iyon, sa hangganan ng Desolate Lands, may lumitaw na isang matandang lalaki at isang dalagitang babae. Nakasuot ng dilaw na robe ang matanda. Siya'y mataba, mapula ang pisngi, at napakaliit ng mga mata, dahilan upang magmukha siyang pangit. Samantalang ang batang babae na kasama niya ay payat at mahaba ang katawan. Tinatayang nasa 17 taong gulang. Kakit-akit ang hubog ng kanyang kilay, at ang kanyang mga matang wari malinaw na bukal ng tubig. Nakasuot lamang siya ng simpleng damit lino. Sa pagitan ng magaspang na manggas, sumisilip ang isang bisig na maputit makinis, parang ugat ng lotus. Maputla man ang kanyang balat, litaw dito ang maninipis na ugat ng dugo, isang palatandaan ng magandang kalusugan. Subalit sa kanya, nagbibigay ito ng impresyon ng kahinaan. Ngunit kung titignan ang kasalukuyang tanawin, hindi ito mahihinuha. Sapagkat ang maputing kamay ng dalagita ay nababalutan ng dugo. At sa harapan niya nakabulagta ang isang mabangis na halimaw na kasinlaki ng baka. Siya mismo ang pumatay dito, mag-isa. Guro, hindi ba't sabi ninyo ay pupunta tayo sa hilagang kanlurang banal na kabubatan upang pumatay ng mga halimaw na nasa ilang? Bakit napadpad tayo rito sa Cloud Wilderness? Wala namang malalakas na halimaw dito, puro tigang nakapatagan lang, wika ng dalagitang may banayad at matamis na tinig. Hilagang kanlurang banal na kabubatan haay. Umiling ang matabang matanda. Ipinanganak kang mayin meridians at kulang ka sa lakas ng katawan. Doon sa hilaga, may mga halimaw na ubod ng lakas. Hindi mo sila makakaya. Pagkaraan ay nagsalita siyang muli, sige, Sintong, bibigyan kita ng 15 minuto para pinuhin itong halimaw na ika-6 na antas at gawing Desolate Bone Relic. Tulad ng sinabi ko, pagsasanay lang ito. Hanggat hindi nalalagay sa panganib ang iyong buhay, hindi ako makikialam. Pagkasabi nito, umupo siya sa malaking bato at pinagmasdan ang tanawin. Tumango ang dalaga. Maingat niyang itinaas ang manggas gamit ang daliri, saka inilabas ang isang tansong bilog na may inukit na siksik na mga rune. Nang lumabas iyon, bigla itong lumutang sa hangin at lumaki hanggang kasing laki ng isang bahay. Agad nitong sinipsip ang halimaw at nagbago iyon tungo sa nakakasilaw na puting liwanag. Sa loob ng liwanag, mistulang nasusunog ang bangkay ng halimaw. Natunaw ang laman at, kasabay ng katas ng dugo, dumanak papasok sa mga buto. Sa ilang sandali, ang halimaw ay isa na lamang kalansay. Ilang segundo pa, nagsimulang matunaw ang mga buto at maglaho. Kasabay nito, gumalaw ang mga daliri ng dalaga, bumuo ng sunod-sunod na seal. Mahahaba ang kanyang mga daliri, at sa bilis ng galaw ay nagmistulang may anino. Sunod-sunod na lumipad ang mga sinumpang talisman mula sa kanyang mga kamay, diretsyo sa tansong bilog, at dumikit sa mga buto ng halimaw. Wala pang 15 minuto, tuluyang natunaw ang buong kalansay, nagbunga ng isang bone relic na kasing laki lamang ng munggo. Kung si Lian Chenyu ang makakakita nito, tiyak na mapapasigaw siya sa pagkagulat. Isang Desolate Heaven Master. Ang batang ito ay isang Desolate Heaven Master. Hindi ka panipaniwala na kayang-kaya niyang pinuhin ang halimaw na ika-6 na antas sa ganitong sandali lamang. Kung gugustuhin niya, ang Frostpython ng tribong Lian ay para lamang laruan sa kanya.
Bumagsak ang bone relic sa palad ng dalaga. Napakunot ang kanyang noo. Kita sa mukha niya ang pagkadismaya. Hindi pa sapat. Hindi pa kasing liit ng isang butil ng bigas, wika niya sabay iling. Ang tunay niyang layunin ay gawing kasing liit ng butil ng bigas ang halimaw na ika-6 na antas sa loob ng 15 minuto. Ngunit malayo pa siya roon. Sintong, huwag kang magmadali, malumanay na tugon ng matandang guro. Sa lahat ng taon ko ng paglalakbay, ikaw ang pinakamahuhusay na Desolate Heaven Master na nakita ko. Ngunit nakalulungkot. Bumuntong hininga siya. Ang kanyang sariling kakayahan, noong siya ay 17 taong gulang pa lamang, ay hindi kayang gawin ang nagawa ng alaga niyang ito. Ngunit may sumpa si Lin Sintong, siya ay may yin meridians. Maputla ang kanyang balat dahil sa bihirang kondisyong iyon, isang sakit na karaniwang ikinamamatay ng kababaihan. Ang babaeng may yin meridians ay mahina laban sa lamig. Kahit tag-init, kailangang nakabalot ng makapal na kasuotan. Ang mga karaniwang tao na may ganitong kalagayan ay bihirang umabot ng 18. Unti-unti silang bumabagsak sa mahabang pagkakatulog, unay 2 araw, 3 araw, hanggang sa umabot ng halos 1 taon. At sa bawat pagtulog, dahan-dahang nauupos ang kanilang lakas hanggang sa tuluyang mamatay. Ngunit ipinanganak si Sintong sa sinaunang Angkang Lin, isang pamilyang may malalim na pamana. Sa kanilang tulong, nakakapagpakain siya ng fire elemental relics mula sa mga halimaw na nagtataglay ng apoy upang salungatin ang yelong dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil dito, kaya niyang mabuhay ng matagal. Ngunit sa landas ng kultibasyon, iyon ang hadlang. Ang Mayin Meridians ay hindi lubos na mabubuksan ang mga ugat ng katawan sa antas ng Meridian Realm. Nagdudulot ito ng panganib at habang umaakyat sa mas mataas na antas, lalong nagiging imposibleng magtagumpay. Darating ang oras ng tinatawag na bottleneck. Gayunman, mayroong alamat, isang dakilang emperatris noong unang panahon ang nagtaglay din ng Yin Meridians. Ginamit niya ang sariling lakas upang pagdugtungin ang kanyang sirang mga ugat, at sa oras na iyon, naganap ang isang mahiwagang pagbabagong hindi malinaw na naisulat sa mga kasaysayan. Si Lin Sintong ay alaga ng matabang matanda. Paulit-ulit na sinubukan ng matanda ang mga sinaunang pamamaraan upang ayusin ang mga ugat ng dalaga, ngunit nabigo siya. Ang mga sinaunang teknik ay masalimuot at lubhang mahirap unawain mula sa mga sangkap hanggang sa pamamaraan ng pagpipino at hindi niya kinaya. Gayunpaman, hindi niya tinigilan. Sa kanyang mga paglalakbay, sinubukan niyang hanapan ng lunas ang iniingatang alaga, subalit wala siyang nakuhang tagumpay. Guro, huwag na po kayong malungkot, anik Sintong na may mahinahong ngiti. Bagamat mayroon akong Yin Meridians, kaya ko pa ring mabuhay ng 300 taon gamit ang Fire Elemental Relics. Mas maswerte pa rin ako kaysa sa mga karaniwang tao. Lumaki siya sa piling ng isang marangal na angkan, hindi siya nag-alala sa pagkain o yaman. Ngunit sa mga taon ng paglalakbay, nasaksihan niya ang paghihirap ng mga karaniwang nilalang. Kaya't natutunan niyang magpakumbaba at makidamay. Nga naman, bagamat siya'y isinumpa ng kapalaran, napakalaki pa rin ang kanyang pagpapala kumpara sa mga dukha. Nilunok ng dalaga ang bagong pininong bone relic. Totoo, mas mababa ang kalidad nito kaysa sa Desolate Bone Relic, ngunit bihirang mangahas ang mga mandirigma na kumain ng ganoon. Para sa karamihan, sapat na ang mula sa mga mababang halimaw. Sa unahan ay teritoryo ng tribong Lian, 6 ng matanda, sabay bukas ng isang lumang mapa na yari sa balat. Maliit lamang silang tribo, wala pang 1,000 kabahayan. Hindi na natin kailangang pumasok pa. Pero tingnan mo itong mapa, bagong gawa ng Dragon Vanguard ng Tai A Divine Kingdom. Mahigit 800 taon nang hindi napapalitan ang mapa ng Cloud Wilderness. Marami nang nagbago, may mga nawala at may mga bagong tribo ang umusbong. Ngayon, narito lahat ng tanda. Pinagmasdan ni Lin Sintong ang mapa ng guro at napakunot ang noo. Ang pagguhit ng ganoong detalyado sa Cloud Wilderness ay tila walang saysay. Ang mga maliit na tribo ay parang buhangin sa ilog, naglalaho at muling lumilitaw. Sa loob lamang ng 1 siglo, mawawala ng silbi ang ganoong mapa. Kaya't nagtanong siya, Guro, bakit nga ba tayo nagpunta rito sa Cloud Wilderness? Narinig ko ring nagpadala ang Tai A Divine Kingdom ng Dragon Vanguard bilang paghahanda para sa nalalapit na pagpili ng mga mandirigma. Napakalaking pagsisikap ang gugugulin para lamang idaos iyon dito sa ilang. Ang dahilan ba ng pagpunta natin rito ay may kaugnayan sa pagpili ng Tai A Divine Kingdom?
Kaunti lamang ang mga taong naninirahan sa Cloud Wilderness, subalit puno ito ng mababangis at ligaw na halimaw. Dahil dito, nagsulputan ang napakaraming maliliit na tribo. Sa ganitong kalagayan, ang pagtitipon sa lahat ng tribo para sa isang pagsusulit ay nangangailangan ng napakalaking lakas tao at yaman. Kahit matagal na ang kasaysayan ng kaharian ng Taia, ang mga pagpili ng mandirigma na ginaganap sa ganitong kalawakan ng ilang ay mabibilang lamang sa daliri ng isang kamay. Maging ang pagsilang sa ilang ay isa ng trahedya. Kulang sa yaman, walang nakakakita sa mga ipinanganak na may angking galing. Kaya't halos imposible para sa kanila ang umahon sa buhay. Batid ito ng kaharian ng Taia, subalit wala silang magawa. Hindi lamang sa Cloud Wilderness, kundi pati na rin sa 108 estado, may mga henyo na lumilipas ng hindi man lang napapansin. Sa paglipas ng mga taon, di na mabilang ang mga kabataang henyo na nasayang. Namatay sa gutom, sa sakit, nadula sa bangin habang namimitas ng halamang gamot o kaya'y naging pagkain ng mga halimaw. Yaong may kapalaranang maging dakila, nauwi sa pagkamatay bilang pulubi. At kahit sa kamatayan, hindi nakaligtas sa kahirapan, tinabunan lang sa lupa, kung minsan ay may kawayan o kahoy na itinatayo bilang lapida. Subalit kalaunan, iyon ay nabubulok, bumabagsak, at kasabay ng pagpanaw ng mga nakakakilala, tuluyang nawawala ang kanilang bakas sa mundo. Ipinanganak sa kahirapan, namamatay ng walang iniwang alaala, iyan ang kapalaran ng mga taong isinilang sa ilang. At lubos itong nauunawaan ni Lianchengyu, dahilan upang maging baluktot ang kanyang pananaw sa buhay. Ang pagpunta natin dito, ani ng matabang matanda, ay may kinalaman at wala ring kinalaman sa pagpili ng kaharian ng Taia. Mas tiyak na sabihin, ang dahilan ng ating pagdating at ang biglaang pagpili ng kaharian ay parehong bunga ng isang pangyayari. Kumislap ang interes ng dalaga. Ang kanyang mga matang mahahaba at mapungay ay bahagyang nagniningning at ang kanyang mahahabang pilik ay sumayad sa liwanag ng araw. 5 buwan na ang nakalipas, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Cloud Wilderness, pagpapatuloy ng guro. Isang araw na maliwanag ang kalangitan, ngunit sa loob lamang ng ilang saglit, natakpan ng makapal na ulap ang buong kalawakan, daan-daang libong kilometro ang sakop. At higit na nakapagtataka, kulay ube ang mga ulap. Tinabunan ng lila ang buong ilang. Kahangahangang tanawin. Maging ang mga tagatingin ng bituin sa kaharian ng Tai ay nagdeklara nito bilang pambihirang pangyayaring pangkalangitan at ipinangalan nila itong pagsilang ng lilang ulap. Muli itong nagpakita 2 buwan na ang nakararaan at higit pang maringal, tinakpan nito ang mga bituin, binalot ang buong mundo. Nabagabag ang kaharian ng Taia sa pangyayaring ito, subalit para sa mga karaniwang tao ng ilang, wala silang kaalam-alam. Sa gabi ito naganap at dahil limitado ang kanilang paningin, hindi nila maaninag ang kulay. Hindi rin nila alam na ang buong ilang ay tinabunan ng ulap o na nagdulot ito ng kaguluhan sa daloy ng Yuanqi. Noong panahong iyon, dagdag ng matanda, maging ang mga halimaw na matagal nang natutulog sa pinakailalim ng ilang, mga natulog ng 100,000 taon, ay nagising. May ilang posibilidad lamang kung bakit naganap ang ganito. Una, maaaring isang kayamanang pambihira ang isinilang. Kaya nagpakawala ang kaharian ng Taia ng mga treasure compass 5 buwan na ang nakararaan upang siyasatin ang ilang. Hindi man ito matukoy ang eksaktong lokasyon, tiyak may magiging tugon kung may kayamanang namumukod. Ngunit walang naging reaksyon. Ibig sabihin, maaaring walang kayamanan o mas nakapangingilabot, baka napakahiwaga ng kayamanan at hindi ito matukoy. At kung ganoon niya, magdudulot ito ng madugong kaguluhan sa buong lupain. Pangalawa, maaaring may naganap na pambihirang pagtagumpay mula sa isang nagkukubling makapangyarihan o isang sinaunang halimaw ang gumising. Ngunit malabong mangyari yon. Malawak man ang Cloud Wilderness, isa lamang itong mansa kumpara sa kabuuan ng mundo. Walang dahilan upang dito pumili ng lugar ang ganoong nilalang. At ang ikatlong posibilidad, nag-aatubiling saad ng matanda, ay higit pang manipis kaysa usok. Mga alamat lamang na walang patunay ngunit kaya kitang dinala rito, sintong, ay para sa pangyayaring ito. Sino ang nakakaalam? Baka sakaling may kayamanang makatutulong upang pagdugtungin ang iyong yin meridians. Guro, mahinang buntong hininga ng dalaga. Tinatamaan siya ng malasakit ng matanda, ngunit hindi niya maatim na nakikitang nagtutungo ito sa iba't ibang dako para lamang sa pinakamaliit na posibilidad ng lunas. Alam niyang sumpa ang sakit na yon. May alamat niya ng dakilang emperatris na nagtagumpay sa pagdugtong ng kanyang ugat, ngunit alamat lamang iyon.
Batid ng matanda ang iniisip ng kanyang alaga kaya't mumiti ito. Sige na. Kung tutuusin, kahit wala tayong makitang resulta, sapat na ang karanasan mo. Isa pa, ang pangyayaring ito ay gumulat maging sa pamilyang maharlika ng kaharian ng Taya. Maging ang mga karatig na kaharian, palihim na pumasok sa ilang upang mag-imbestiga. Sa mga nagdaang buwan, pinalipad ng kaharian ng Tai ang Dragon Vanguard upang tuklasin ang pinagmulan ng pangyayari. Umasa silang isang kayamanan ang lalabas. At dahil narito na rin ang Dragon Vanguard, isinabay na nila ang pagpili ng mandirigma. Pagkatapos ng mahabang paliwanag ng matanda, agad na unawaan ng dalaga. Hindi na nakapagtataka kung bakit nakalikha ang Dragon Vanguard ng isang detalyadong mapa na pati maliliit na tribo na may ilang kabahayan ay nakatala. Sige na, magpatuloy tayo. Pagkaraan ng bundok na iyon, daraan tayo sa tribong Lian sa kadadaan sa tribong Tao. Isa yung malaking tribo na may mahigit 100,000 kabahayan. Doon tayo makakapagpahinga. Ngunit bago pa man matapos ang salita ng matanda, biglang kumabog ang kanyang dibdib. Napabulalas siya ng mahinang iiyan. Guro, anong nangyari? Tanong ng dalaga. Sa talon sa unahan, may tao roon. Tila nalunod. Halika't tingnan natin. At nagsimula siyang gumalaw. Mabagal at banayad ang hakbang ng matanda, ngunit sa bawat yapak ay tila ba umuurong ang lupa, kaya't malalaking distansya ang agad niyang nararating. Sumunod si Linsintong. Bagamat sila'y mga nabubuhay sa tugatog ng kapangyarihan at hindi na nakikialam sa paghihirap ng mga nilalang, kapag nakatagpo ng ganoong sitwasyon, hindi nila hahayaang mamatay ang isang tao. Hindi alam ni Iyon kung gaano na siya katagal na sa ilalim ng Plonge Basin. Magmula pa kagabi, matapos niyang higupin ang lahat ng enerhiya ng butong dilag, tumalon siya sa ilalim ng talon at nalubog sa isang tila panaginip na pag-iisa. Hanggang ngayon, hindi pa siya lubos na nagigising, parang nakalubog pa rin sa panaginip. Ngunit tuluyan nang natunaw sa kanyang katawan ang enerhiya ng buto, ni isang patak ay walang natira. Muli na namang bumalik ang kanyang katawan sa matinding gutom. Sa kalabuan ng kanyang kamalayan, dama niya ang isang malambot na kamay na humawak sa kanyang kwelyo at iniangat siya. Pakiramdam niya ay parang nakahiga siya sa isang damuhang malambot at ang mga palad na iyon ay marahang pinipisil ang kanyang dibdib. Pwa! Sumambulat mula sa kanyang bibig ang isang bungkos ng tubig, malabo at may kasamang mga dumi mula sa mga lason at dumi ng kanyang katawang dumaan sa kultibasyon. Ha! Hindi pandidiri ang umusbong sa mukha ng dalagang sumagip sa kanya, kundi pagkabigla. Bilang isang desolate heaven master, agad niyang nalaman kung anong kahulugan ng laway at tubig na iyon. At nang imulat ni Iyon ang kanyang mga mata, agad siyang napapikit muli, nasasaktan ng matinding sikat ng araw. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan mo pa-like at pa-share na rin ang ating video at pwede ka ring mag-iwan ng comment at huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.